Okay, goody guys, no? E4 error ang ating gagawin dito na Whirlpool automatic washing machine. So nandito tayo ngayon sa Jubilation S Binyan. No, dito tayo nag-service ngayon. Ito naman ay A4 error, no. So yung mga last na nilabas natin ay E5, no. So itong washing na ito, guys, E4 ay yung problema, no. So ito ngayon, guys, ang ating tingnan kung ano ang problema ng A4 error, no. Bakit nagkakaroon ito ng E4, no. So ang gagawin namin dito, guys, buksan namin ito, no. Kasi nga dahil itong washing machine na ito, guys, bago pa, no. Mga 2 years lang. So nagkaroon na kagad ng error na E4. So ito ngayon, guys, ang ating titingnan kung anong naging problema ng E4 error, no. So ito, guys, binuksan namin yung likuran, titingnan natin, no. Tapos bubuksan din natin to, guys, yung top cover, no, para silipin natin. Pero kaso dito, guys, may nakita na kami ditong indication na may kagat ng daga, no. Ito yung hose niya, mayroong kagat ng daga. So tingnan natin kung connected ito, guys, doon sa error niya na E4, no. Kasi doon naman sa hose, guys, na butas. So hindi siya, no. Kumbaga nabutas na yung hose na yon, mayroon siyang ngat-ngat, no. So confirm natin na may kagat ng daga. So hindi natin siya sigurado kung yung taas ngat-ngat din, no. Kasi nga hindi siya connected yung E4 doon sa hose ng sensor, no. So ang gagawin natin para i-confirm, buksan natin to yung top cover, no, para makita natin kung ano yung problema, no. So bubuksan lang natin to, no. Ayan. So sa mga gusto pala magpa-service sa amin, no, message lang kayo sa aming Facebook page sa Nurture Repair Shop, no, or sa aming Facebook na Nurture Vlog, no. So i-follow nyo rin, guys, ang ating Facebook na Nurture Vlog, no, kasi may mga uploads din tayo doon na wala sa dito sa YouTube channel, no. So kung kayo po ay subscriber dito, i-follow nyo po ang ating Facebook page na Nurture Vlog, no. Ayan. So ayan, binuksan natin para makita natin, no. Ayan. So ayusin lang natin, guys, iangat natin yung cover nito para makita natin. So ang purpose natin dito, guys, ang unang i-check natin dito yung mga wiring connection, no. Kapag ganito, yung first step talaga natin kapag may mga ganitong error tayong na-encounter, yung mga wiring talaga, no, wiring connection ang lagi nating unahin na i-check para makita natin kung ano talaga ang problema, no. So doon muna tayo sa una, no, yung first step na gagawin natin. So ayan, no. So inangat na natin to. Ayan. So bubuksan natin to yung parts na may mga sensor, sa may mga inlet, no. So yung mga drum sensor. So yun bubuksan natin para makita natin. Yan. So buksan muna natin to, guys. Tingnan natin. O yun. So aluhin na natin kasi natapon yung downy. Ayan. Ayan, marami pa palang downy nga kasi hindi natapos yung paglalaban nito kasi nung gamitin na nagkaroon na siya ng error. Ayan. So buksan natin to, no. So yun. Ayan, so tatlo kami dito, guys, nagsiservice. Ito, guys, nakita namin kaagad ito, putol, no, yung pinaka lead switch sensor, no, yung sa lead sensor niya, guys, putol, nangat-ngat din. Pero unahin muna natin dito, guys, yung nandito. Tingnan natin kung mayroong ngat-ngat dito. Ayan. So wala kaming nakitang ngat-ngat dito, guys, dito sa harapan na area, no, dito wala. So intact, guys, yung parts na nandito, walang problema, no, walang kagat, yung wiring buo, no. So dito tayo, guys, sa may display board pupunta para makita natin. Pero yun nga, nakita natin yung lead sensor may kagat din, no, putol yung wire ng lead sensor niya. Ayan, so dito ba, may mga screw yan dito, guys, alisin natin. Kabilaan yan, guys, may screw. Ito yung sa lead sensor, guys, o putol. Ayan. So tanggalin natin yung screw, buksan natin yung board, no. So ito rin ginat-ngat. So tingnan natin. Ayan, so ito nga, guys, yung lead sensor, guys, yung ginat-ngat ng daga, no.
Kaya nagkaroon ito guys ng A4 error. So ang A4 error guys ay nasa lead sensor ang problema. No? So dalawa yan sila guys, no? A4 at saka A5. Ang A5 kasi lead sensor or yung bump switch, no? Pero yung A4 guys, ito yung ano niya, no? Yung sa lead sensor ang problema, putol, nginat-ngat. So ang gagawin namin dito guys, dugtugin muna natin ito, no? Para matest na natin, no? So dugtugin muna namin ito guys. So ayan, pagkatapos natin guys idugtong, binalik na natin, no? Binalik na natin siya sa kanyang location, no? Para matest natin, no? Yan. So babalik na natin para ma-check natin kung okay na, no? So yun ang naging problema guys, ang nakita natin. Ingat-ngat, no? Yun yung putol, no? Yung sa lead sensor, no? So ipabalik lang muna natin to. Then titest na natin, no? Kung working na ba. No, baka may iba pa siyang problema, no? So ayan. Pabalik na natin, testingin natin. So i-check na natin, no, kung hindi na ba magkaroon ng error. So ayan, so isaksak natin. On natin, lagay natin sa spin. Start. Ayan, tingnan natin. Ayan. So kung mapansin nyo guys, hindi na siya naglabas ng error, no? So wala nang A4 na lumabas, no? So ibig sabihin guys, yun lang ang naging problema niya, yung ngat-ngat ng daga na naputol yung pinaka lead sensor. So ayan guys, iikot na yan. Kung mapansin nyo, umiikot na siya. Ayan, no? Ayan. So ibig sabihin guys, good na ito, no? Wala na tong problema. Ayan. So umiikot na siya, no? So yun, no? So ayos na po ito guys, no? Wala na siyang problema. Yun lang naging cause niya guys, yung A4 error niya ay yung lead sensor, no? Inat-ngat ng daga, no? So yung hose niyan guys pala naputol, pinalitan na rin namin, no? Ay yung hose na nang inat-ngat, kasi nga kung hindi natin palitan yun, hindi rin magwawash yan, no? Pero ang A4 error guys, doon yan sa lead sensor ang problema. So ayan, no? So wag niyo pong kalimutan guys, i-follow, i-subscribe or i-like yung ating mga videos, no? Marami po tayong mga videos na ilalabas, no? About automatic washing machine at aircon, no? Sa mga mahilig mag DIY, pwede nyo tayo ipalo. Sa mga bagong technician, no? Marami kaming bibigay na mga tips at videos para matututo kayo kung paano ito i-repair yung mga ganitong problema ng washing machine. Thank you.